Sa pumili ng Metamorphosis card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang gusto ipalam sa'yo ng Panginoon. I feel na bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na umunlad muli. Pero dapat gagawin mo yung kanya sinasabi sa'yo. Ay, minsan nakita ng Diyos yung paghihirap mo sa mundong ito. I feel na maraming mga tao na sinungaling sa iyong paligid. I'm not quite sure if you're aware about it, okay? Pero at least God is informing you about it. So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing yung kantang Let It Go. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala at mag-focus ka lang sa iyong trabaho. And I'm sensing na gusto rin ng Panginoon na magsisi ka sa iyong kasalanan na nagawa sa past kung meron man kayo nagawa dati. At I'm also sensing na bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na mag-grow. Kasi I feel na pinagsisihan mo na yung ginawa mo dati. But yet I feel like God still wants you to reconcile your sins. So, anyway, we have this. Okay, so far, yun na yung gusto ng Panginoon na mag-apologize ka sa mga kamalian na gawa mo dati. Kasi with this relaxation card, siguro yung iba sa inyo, may nagawa kayong kasalanan pero hindi pa kayo nagsasorry sa kanya. So that's the reason why maybe during this period you feel guilty. Kasi pinipilit ka ng Panginoon na mag-repent at magbagong buhay. So, you also have this one and love. So, also God wants you to acknowledge yung pagmamahal niya sa inyo. At kahit na makasalanan ka, nakagawa ka ng mali dati, mahal na mahal ka pa rin niya. Maybe because of the reason na you definitely believe in God, honestly. Pero yung hindi lang natuwa yung Panginoon na hindi ka nag-sorry sa ginawa mong kamalian. Okay, so we have this one. Maybe you could have assumed na napatawad ka na niya, pero siguro yung hinihingi niya dito is yung sacrament of reconciliation. So, I hope that you do it, guys, kasi napaka-importante at sinasabi ng Panginoon na gusto niya mag-reconcile ka. Next that we have is this one. So, I'm sensing na you do have been carrying this heavy luggage, yung mga nagawa mo dati, okay? So, to be honest with you, yung gusto sabihin ng Panginoon na ilalayo ka naman niya sa kahirapan. Sooner or later, they mentioned to me. So, we have delight and stubbornness. So, kung hindi mo pa ginagawa yung mission mo dito sa mundong ito, gusto ng Panginoon na gawin mo yung trabaho mo. At iba naman sa inyo, maybe God is calling you, pero stubborn ka or ayaw mo to pa rin. And let's see what we have here. Gusto rin ng Panginoon na umiwas ka na tumingin pa ng ibang opportunity for you. Kasi kung titingnan mo yung ibang opportunity, yan na yung naglilid sa'yo sa maling landas. Okay? Kaya gusto ng Panginoon na mag-focus ka lang sa work mo sa ngayon as somebody who will do something for the world. Isa ka kasi sa pinadala ng Panginoon na may mission sa mundong ito. So, I would say na yung career mo lang is basically yung paggawa ng iyong mission work. I feel na naiyak ka kasi maybe some of you do want to work for a company, pero hindi. Okay, hindi pwede kasi hindi yan yung fated for you.
Next that we have is this one. So, we have the desired and good news. So far, gusto sabihin ng Panginoon na yun nga, meron kang ibang desire na work. Okay, so far, pagbibigyan ka naman ng Panginoon na makatikim ng yung kung anong gusto mong trabaho, pero gusto sabihin ng Panginoon na hindi ka actually matutuwa doon. Kasi you will be dealing with people na hindi mo magugustuhan. Yung feeling ko dito, parang siyang yung istorya ni Jonah. Yung tatakas siya sa kanyang mission work at magta-train ng iba na makaalis siya. So, feeling ko ito rin yung mangyayari sa'yo na nag-try ka ng ibang work pero may stagnant lang to the point na mapipilitan kang gawin kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Next that we have is this one. So, we have the surrender here. So, gusto sabihin ng Panginoon na isurrender mo yung bagay na hindi talaga fated para sa'yo. And God also wants to know na despite of you having this negativity, kasi in the beginning, meron kang mga nagawang kasalanan, diba? So, gusto sabihin ng Panginoon na despite of you being a sinner, God still loves you. Okay, and I feel like God wants you to learn how to apologize from your mistakes whenever you do something, mag-reconcile sa Panginoon. And I feel na heaviness dito na pakiramdam. So, God is wanting you to know na sa ngayon, I feel like God is in control or in charge in your life at ayaw niya na mag-alala ka. Gusto niya actually na mag-go in with the flow ka. So, gusto niya mangyari sa'yo. And also, God wants you to know that you're in a good hands kasi He definitely cares for you. Yun nga lang, takot ka na mag-go in with the flow kasi hindi mo alam kung saan ka patungo. So, yung the metamorphosis card, okay? So far, I feel here siguro na dati may nagawa kang mali. Gusto ng Panginoon na yung mga mali na yan i-reconcile mo, but make sure that you're learning from your mistakes, okay? So that you'll be able to change and grow. At I really sense here yung heaviness sa mata kasi I feel like nafe-feel mo talaga yung talagang bigat din na mga kasalanan mo dati. So, I feel na you could be wishing na sana mapatawad ka na ng Panginoon. Pero I feel like God is requiring you to have this reconciliation. Alam kong mahirap guys, pero kailangan lunukin ng pride. Okay, and I feel na napatawad ka naman ng Panginoon, pero gusto lang niya talaga yung parang formality ba, na talagang meron kang reconciliation. So, we have this one. So, we have the boss here. So, God is your boss. Okay, so kahit anong work na gusto mo sanang mapunta ka, actually, magpa-fall down yan, lalo na kung hindi yan fated para sa'yo. So, you have to quit in easier way, and we have this one. So, gusto sabihin ng Panginoon, na wag ka sana mag-quit sa purpose mo dito sa mundong ito. Kasi ito yung gusto ni God na i-push mo. Next thing that we have is warm. We also have the Warren. Si Warren, ayaw niya magpahawak, okay? So, for si Warren, naka-reverse, and we have this one cold. I feel like God is warning you about people around you, okay? Yun yung nabanggit din kanina na I wonder if you're aware na may mga tao na cold-hearted sa'yo at hindi talaga kaya magkasundo. So far with the warning in reverse, I kinda like feel like wag kang matakot sa kanila. Yun yung gusto sabihin ng Panginoon. Kasi maybe you got aware at natatakot kayo dahil doon. But that God is telling you na kahit na may mga haters ka, may mga tao din naman na nagmamahal sa'yo. So, let's see what else do we have here. I feel like planado na ng Diyos yung iyong buhay. So, meaning lang nun guys, mayroon kayong Akashic records sa langit at talagang nandun na talaga yung buhay nyo na naka-align. As in, okay?
So, kaya wag kang mag-alala kasi I feel na gusto sabihin ng Panginoon na balance yung buhay mo doon. At saka sana magtiwala ka na kung ano yung work na nilagay ka ng Diyos, aasenso yun. Hindi aasenso kapag nag-try ka ng ibang negosyo or kung ano man na career yung nais mo. I feel na naiyak ka kasi ayaw mo i-let go yung bagay na gusto mo sanang marating. So, I feel na ngayon nag-aalala ka kasi maybe you invested on it, lalo na kung negosyo siya. At medyo na-feel ko rin na naiinis ka or nagagalit kasi you kinda like say na again mag-fall down kung ano man to. Okay, hugs to you guys. So, I think that you need to talk to God about it, okay? At least, kung, let's say, nag-invest ka na dun sa negosyo na yon, suggestion ko lang na mag-pray ka kay God about it. Sabihin mo na, sana mabawi mo yung pinuhunan mo dun. At saka, once na mabenta mo yung mga bagay na yun, guys, suggestion ko lang huwag mo nang ituloy muli yung negosyo na yun. Kasi, ang gusto ni God na mag-focus ka lang sa gawain mo sa ngayon, okay? So, yun yung ayaw ng Panginoon na tinatry mo yung bagay na hindi naman talaga fated para sa'yo, which is sad, okay? At saka, gusto sabihin ng Panginoon na mawalan ka lang ng pera dun sa iniisip mo, let's say, na negosyo. Next that we have is this one. So, you have the judgment and this. So, ito yung gusto sabihin ng Panginoon na kaya yung nangyari sa yung pera ay slow mo. Meron kang blockage with regards sa money. I feel na yung rason dahil hindi ka pa siguro nag-reconcile sa Panginoon. I think na yung kailangan mong i-reconcile sa Kanya ay about sa money matter. I'm not sure if you did a job na hindi maganda, yung as in, let's say, nag-i-scam or something like that, or kung hindi naman about sa scam thing, maybe, baka nagnakaw ka, pwede rin, kasi kasalanan din yun, or pwede rin, baka naman nalustay mo yung pera sa maling bagay, okay? So, kung ganun, kung meron kayong blockage dito, I feel na yung gusto nyo i-reconcile mo is yung about sa paera. Okay, kung ano man yun, nakasalanan mo. So, next one we have is this one. Kasi gusto sabihin ng Panginoon, pag hindi mo ni-reconcile yan, paulit-ulit na maghihirap ka kasi nakablock yung blessings mo. Kaya hindi mabigay sa'yo ng Panginoon kung ano yung nakalaan para sa'yo. So, I feel here na may mga churches na bukas for reconciliation. So, try to check it out. Try to check some schedule about it, okay? Kasi napaka-importante nun, guys. So, yun nga kaya ka hindi nag-accelerate sa money thing. Kasi ngayon nga may blockage ka and you really need to repent about those sins that you have in the past with regards to money concerns. Huwag kayong mahiya sa pare or so forth. Lahat naman ng tao nagkakamali. Okay? At saka yun nga, nagbabago buhay. As long as you're not doing again what you did before, I think it's okay. Basta, pinipilit nyo na magbagong buhay. Which is good, honestly speaking. Okay, so anyway, I feel na naiyak kayo. Hugs to every one of you. Okay, I feel na darating din yung panahon na I feel ko talaga judgment day, guys, okay? I feel na gusto rin ng Panginoon na maging handa ka rin sa judgment day. Kasi nga meron kayong hawak na baggage, okay? So, yun nga. So, ngayon siguro meron mga bukas sa simbahan for reconciliation. So, I just hope you may find one. And I will pray for you na sana maging maayos sa yung buhay mo. And God bless all of you.